Umusok ang politika matapos tuluyan ng binistay ni na Congressman Rodante Marcoleta at Senadora Imee Marcos si DT Secretary Ivan John Huitore at maging si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng mainit na pagdinig sa Kongreso. Ayon sa dalawa, panahon na para ilatag ang lahat ng dokumento at impormasyon na mataagal ng ikinukubli umano tungkol sa ilang malalaking proyekto ng pamahalaan. Mabilis na kumalat ang usapan online at marami ang nagsasabi ngayon na raw talaga magkakaalaman kung sino ang nagsasabi ng buong katotohanan. Sa gitna ng tensyon, kapansin-pansin ang mas seryoso at tuwirang pagtatanong ni na Marcoleta at Imee na tila may hinahabol na malinaw na kumpirmasyon mula mismo kay Torre at sa kampo ni PBBM. Ayon sa ilang nakasubaybay sa pagdinig, hindi inaasahan na Malacanang ang bigat at diretsahang paglalantad ng issue, dahilan upang magkaroon ng agarang internal assessment. Habang tumatagal ang sesyon, mas dumarami ang nag-aabang sa posibleng sumunod na pagsiwalat at kung may mas malalim pang koneksyon ang mga personalidad na sangkot. Samantala, nananatiling tahimik pa rin ang Malacanang sa kabila ng lumalakas na panawagang maglabas sila ng formal na pahayag. Sa kasalukuyan, patuloy na sinusuri ng publiko at media ang bawat salitang lumabas sa pagdinig dahil posibleng magbukas ito ng panibagong yugto sa mga isyung matagal ng pinagdedebatehan. Ayon sa marami, ang mga susunod na araw ang magiging mahalaga upang malaman kung may mananagot pa o kung mauwi lamang ito sa isa pang kontrobersyang mababalewala. Sa ngayon malinaw, nag-init na ang laban at wala nang atrasan, magkakaalaman na sa wakas. Hindi dating Pangulo. Lahat po ng mamamayang Pilipino ay saklaw ng karapatan na nasasaad sa ating saligang batas. Lalong-lalo na po yung sinasabi nating no person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. Dito po, talagang walang due process. Nagsalita po ba o gumawa man lang ng aksyon ang DFA sa anumang kaparaanan para ito'y maipaalam natin doon sa grupo ng mga tao o opisina na gumawa ng bagay na ito laban sa dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ang tanging nagawa lamang ng DFA pagkat sila na rin ang huling nakaalam ng mga pangyayari ay yung mga welfare check nung dumating na sa detention center ng The Hague ang dating Pangulo. Dahil ang tumayong kinatawan ng DFA pati ng NCTC ay si Ambassador Lacanilaw. Yung welfare check, ginawa ng DFA tulad ng ginagawa nila para sa iba't ibang kababayan natin sa ibang bansa para sa physical, mental health, legal status, communication sa pamilya, humanitarian aid, access to counsel, at iba't iba pa. May base ito sa iba't ibang batas, pati international law at mga tratado natin. Subalit, ang alam ko, tinutulan po ito ng Duterte family, pati ng kanyang abogado, si Attorney Kaufman po. Yung po binabanggit ninyo, Mr. President, ay pagkatapos na ng pangyayari. Ang sinasabi ko, yung habang nangyayari, while the process is ongoing, ano po yung ginawa kung meron man? Ano ang sinabi kung meron man ng DFA dito sa ongoing and developing story? May kaugnayan nga po sa dating Pangulo mula sa kanyang pagkaka-aresto and brief detention in the Villamor Air Base until his eventual turnover to the Hague, Netherlands. As a principal agency of government, gusto naming malaman, meron po ba kayong in-advise man lang? Meron kayong ginawa? Kung meron man, yes, sa pakikinig ko sa DFA, hindi nila nabalitaan itong mga pangyayari, kundi tulad natin, nakatutok lamang sa telebisyon at sa radyo hanggat tapos na ang lahat. At sila ay pumasok lamang nung nandun na sa The Hague. At eto nga, sinubukan nga
bantayan ni Ambassador Malay doon sa Dahig, Malaya, para sa mga welfare check na gagawin. Tama po ba yung narinig ko, Mr. President? Hindi po nalalaman ng DFA ang nangyayari? Wala po Noong araw na yun? Wala daw silang alam. Tinanong ko, pati yung Dubai, hindi rin nila nalaman, at yung tropa daw sa Dubai, hindi rin sinabihan. Ganon din sa paglapag sa Dahig. Kahit na po yung mga grade 1 pupils po, alam po nila yung nangyayari noong araw na yun. Bakit po ang DFA wala pong nalalaman sa nangyayari? Sa kaganapan? Totoo po bang wala kayong alam? O may nalalaman kayo, ayaw nyo lang makialam, natatakot kayo, nag-aatubili kayo, nag-aalala kayo? Kasi kung ganun po ang ating behavior, hindi po tayo nakagaganap nung tungkuling inaasahan sa atin ng ating mga mamamayan. Ang Department of Foreign Affairs po may malaki ang kinalaman dyan sapagkat magta-transport kayo, magta-turn over kayo ng isang mamamayang Pilipino, nagkataon na dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas, wala kayong nalalaman, hindi nyo alam ang nangyayari. Paano maniniwala ang tao sa inyo, Mr. President? Siguro hindi tama yung unang sinabi kong hindi nalalaman, kasi tulad nga ng sinabi, nakikita naman sa telebisyon at sa radyo. Subalit, sila'y nanonood lamang pagkat ang totoo, linihim ang mga pangyayari ito. Di ba po, binanggit ni Secretary John Vic Remulla na ito ay group effort ng iilang katao lamang. At sila-sila lang ang nag-uusap. Hindi naman na dinamay ang DFA, hindi naman sinabihan yung mga ibang dapat na nandun, yung National Transnational Council at Transnational Crime Council. Hindi naman sila sinabihan Iilan lang talaga ang napiling nandun. Nakakatuwa pa nga dahil yung Villamor, kung tutuusin, talagang Air Force facility. Pero ang nag-take over yung PNP at naging caterer na lamang yung Air Force. Hindi rin daw nila alam. Sana ay magkaroon kayo ng magic, Mr. President. Mapaniwala ninyo ko doon sa ganong kababaw na pangangatwiran na talagang hindi nila alam. Palagay ko po, alam ninyo, ngunit nag-aatubili talaga kayo Kahit na hindi po kayo officially informed, hinihintay po ba nyo yung merong magsabi sa inyo officially? O, kailangang makialam kayo rito. O ano bang posisyon nyo rito? Pagtulungan natin ito para sa ganon ay maayos nating maproseso lahat ito nang walang masasabi ang mamamayan. Wala ba kayong ganong katungkulan na makialam kayo? Ano ba kayo, yung kailangan lang may mag-notify sa inyo kahit nakikita ninyo na maaaring may batas na masasagasa dyan, dadali ng isang tao sa ibang bansa. Meron ba siyang visa doon? Sino ba ang sasama sa kanya? Bakit ang sumama sa kanya ay tao ng SETC? This is the Special Envoy on Transnational Crime. Hindi siya yung PCTC. Bakit siya ang sumama sa dating Pangulo, hindi yung Executive Director ng PCTC? Hindi nyo ba alam yun? Opo. Alam din naman, nabalitaan na rin siguro ng DFA, subalit tumatalima sila dito sa kanilang mandato na tutulong lamang sila sa executive. Yung kasi ang nakasulat sa batas, sa Commonwealth Act 732, RA 708, 7157, na siyang nagbibigay buhay sa DFA. Advise and assist the President in planning, organizing, directing, integrating, evaluating foreign relations. Yun lang po. Sa pakiwari nila at sa pagkaalam nila, hindi sila sinabihan o pinasama dito sa group effort na sinasabi ni Secretary Remulla. Masyado namang napaka-parochial po nung tinuntun po ninyong argumento, Mr. President. Mas mataas pa po ba sa Constitution po yung sinasabi ninyong pinanggagalingan yung legal basis? Ang sinasabi po sa Constitution, dapat magkaroon ng due process ang isang mamamayan, lalo na kung ang pinag-uusapan
ay yung kanyang buhay, yung kanyang kalayaan, at ang kanyang mga tinatangkilik. Yun po yung fundamental provision eh. Dadalhin nyo ang isang mamamayan doon. Hindi po ninyo naisip na kasangkot kayo roon. Meron kayong responsibilidad para sa ganon ay madinig man lang kayo. Sapagkat meron kayong kaugnayan sa pangyayari at sa mangyayari do sa tao na kanyong dadalhin sa ibang bansa. Tama po? Yes, ang problema, Mr. President, Majority Leader, Senator Marcoleta, ang problema talaga yung mismong ahensya na siyang binigyan ng tuntunin na ipagtanggol ang due process at ang karapatang pantao ng bawat Pilipino ang siyang lumabag sa batas at sa ating konstitusyon. Sana yung DOJ ang gumawa po niyan. Hindi po yung DFA ang maari nating sisihit sa pagkakataong ito. Mr. President, gusto ko pong linawin na hindi ko po sinisisi ang DFA. Ang totoo niyan, ang gusto ko po sanang sabihin, kung halimbawa man lang ay pumagitna sila, kahit ano man lang ang nai-contribute nila, baka sakaling hindi ganun ang nangyari. Kasi kung ipapamahala mo sa DOJ, kagaya po ng nangyari, by hindsight, makikita ninyo, the one that headed the DOJ, now ombudsman, siya pa yung promotor ng Bend the Law. Kaya hindi na po ako nagtataka ganun na nangyari. Kaya ganito po yung aking sinasabi ngayon. Baka naman, dahil sa inyong pamamagitan, ay maisip naman ng mga taga-DOJ, at taga-DILG, at kung sino pa ang ehensiyang sumama dyan. Oo nga naman, may katwiran ng DFA. Anong malay nyo? Baka yung isang bagay na sasabihin nyo, baka yun na nakapagpabago ng mga pangyayari. Di ba, Mr. President? Madam Sponsor? Bakit mas gumanda ka ngayon? O talaga? Senator Marcoleta, walang magawa. Maraming salamat po. At yun din ang sabi ng DFA, pag-aaralan po nila ang aabot kaya ng kanilang mandato at itutuloy-tuloy po ang welfare check kung hahayaan ng pamilya at abogado. O sige, nabanggit nyo rin lang yung welfare check na yan. Sino-sino ba yung nag-initiate ng welfare check at bakit naman bigla nyong naisip? Yun ba ay dahil nga sa pagsisisi ninyo, hindi kayo nakapagsalita nung una at ngayon ay bumabawi kayo? Yung embassy staff, pangkaraniwang pumupunta sa konsulado, pumupunta at gumagawa ng consular welfare checks sa iba't ibang Pilipino na nakukulong sa ibang bansa. Yun nga, yung physical and mental health, tapos kung minsan, kung maaari, nagdadala sila ng psychiatrist, psychologist, doktor o nurse para makita, at abogado kung sakali wala silang abogado. Ang nakakapagtaka po ron, Mr. President, nung gumawa ng welfare check, kung talagang nangyari nga ang welfare check, yun po yung panahon na napabalita na sinisikap ng mga partido dun sa ICC kung ano yung kalagayang pangkalusugan ng dating Pangulo. May nagsasabi kasi na meron na siyang cognitive impairment, kung ano man yon. Bakit doon lang kayo nakapag-isip na kailangan palang puntahan? Sino-sino po ba ang mga personalidad that constituted that welfare check group? Ang sabi po ng DFA, pag dating mismo ni Presidente Duterte sa The Hague, pinuntahan na nila sa ICC Detention Facility. So pumunta sila 24 July, tapos bumalik ulit nung 9 September para siguraduhin na okay siya. Pero yun nga, ang balita, kinakailangan muna sabihan ng pamilya kasi akala nila talagang sinusugod sila pati yung abogado kinabahan. Kung July po yun, malayo po yun. Kasi Marso pong dinala ang dating Pangulo sa The Hague. Kung pumunta kayo July, matagal-tagal na po yun. Kaya sinasabi ko po, parang naugnay dun sa pangyayari na
sisasatin ang Pangulo dahil nga hindi siya fit for trial dahil nga sa napabalitang problema sa kanyang kalusugan. Doon naman napabalita na nagkaroon ng welfare check. Para ang nangyari po ngayon, kaya nyo chinecheck para malaman kung fit siya na mag-undergo ng trial. Yun po yung naging konklusyon ng representasyon ito. Sapagkat sana pagkarating o kaya regularly ginagawa yon, hindi kayo mapag-aalinlanganan na ginawa nyo lamang yon sapagkat gusto nyo talagang ma-check kung fit or hindi. Baka merong nag-utos o may nag-suggest na, sige nga, tingnan natin kung hindi siya fit for trial. So parang merong bad faith ang pangyayari. Mr. Wala President. naman pong bad faith. Maaring hindi maliwanag ang aking salaysay. Paglapag na paglapag, ang ating embahada ay pumunta kagad sa dating Pangulong Duterte upang magbigay ng toiletries, clothing, winter gear. Malamig pa kasi nung Marso. So, pumunta sila kaagad-agad, binigyan ng winter gear po. Tapos, sinabihan na nga yung ICC at yung Dutch authorities na i-examine siya kaagad-agad kasi marami na ngang sakit ang dating Pangulo at gusto nila magbigay din at tumulong para sa humanitarian visa para sa mga opisyal, individual, pamilya na lilipad sa The Hague. So dumating sila doon, Marso kaagad-agad. May regular check-up, yung tinutukoy na July visit at saka yung September visit, follow-up na po yun. Sino-sino po ang mga katauhan na nag-constitute ng welfare check? Sino-sino sila? Ang pumunta po yung First Secretary Osias, tapos yung Vice Consul pumunta at sila na rin ang bumisita sa pagkatapos. Walang doktor po? Paano po naging welfare check yun? Wala palang doktor. Yung welfare check ng DFA ay para lamang sa mga basic needs, toiletries, winter gear, palibasa malamig panon, ganun lamang. Samantalang yung ICC detention facility, meron naman silang medical access at pinupuntahan ng doktor at linabas pa nga nung una si Presidente Duterte at in-examine sa ospital at binigyan na rin ng mga gamot. Pwede po bang malaman kung nakausap ang dating Pangulo ng mga taong pumunta roon at tingnan nga yung kanyang welfare? Nakausap po ba siya? At kung nakausap siya, ano naman po yung sinabi niya? Actually, kinakausap si Pangulong Duterte. Ang pagkadinig ko at ang pagkakwento ng DFA, tinatanong siya kung sapat ang kanyang pagkain, kung giniginaw siya, kung kakayanin niya yung pagkulong doon. At ang problema, kahit hindi niya makain yung pagkain sa loob, hindi naman sila yung embassy at yung konsulado hinayaan magdala ng Filipino food. Yun ang problema dahil pinagbawal po yun. Kaya ang mga pamilya nagrereklamo na napakapayat na ng dating Pangulo. While you're there at that topic, can you ask the DFA if they have news about the breaking news now that former Secretary Harry Roque has been arrested in the Netherlands? It's in the news. Check it out if it's fake news or whatever. While it's in the breaking news, Mr. President, the DFA is still in the process of verifying as they've had no information from the Netherlands. We will revert as soon as it is confirmed po. May I continue, Mr. President? Yes, please continue, Your Honor. So, yung welfare check group, nakita nila na yung pagkain ay hindi yun ang gustong kainin ng former president. Pwede po yun kasi
Alam naman natin, mga Pilipino tayo, meron tayo talagang local food talaga na hanggat maaari ay kahit hindi palagi, kahit paminsan-minsan lang yun ang nakakain natin. Hindi po ba nyo na ipakiusap sa kung sino man ang dapat kausapin do sa kanyang kinapipiitan na payagan nyo naman kumain ng ganito? Siguro kung hindi nyo kayang lutuin kasi paksiw ang gusto niya, hindi nyo naman alam kung ano yung paksiw, pwede bang payagan nyo yung isa na magdadala niyan? Ba't hindi nyo po sinabi yun? Paano po naging welfare kung hindi nyo man lang naipakiusap? Pagkain po ito eh. Ito po ay magsusustain sa kalusugan ng Pangulo eh. Kapag ka po yung pagkain, katulad ko po eh, ayoko po ng mga pasta-pasta eh. Ewan ko po, siguro pansit okay sa pero yung pasta hindi ko kinakain. Ito po dapat ang ginawa ninyo eh, ipinakiusap ninyo eh. Kasi kung hindi niya makakain yun, ay talagang papayat yung tao. Tama po, Mr. President? Yes, Mr. President, yan na nga ang rinereklamo pati ng pamilya kasi pinagbabawalan ng matindi nung detention facility yung pagpasok ng anumang pagkain mula sa pamilya, sa mga OFW na sangkatutak na kalderon dinadala doon kung tutuusin at mismo yung mga embassy. Ang totoo, isang buwan bago makapag-schedule ng welfare visit pati ang pamilya at kapag na-late, talagang yung isang oras mo ay babawasan ng oras na na-late ka. Mismo tayo po, Senator Marcoleta, pinagpilitan natin, mabisita ang dating Pangulo, hindi tayo pinapapasok. Talagang napakahigpit po nila. Mabuti na sabi mo yan, Madam Sponsor. Ayoko na sanang From GMA7. banggitin niya. Sir, can you clarify? Are we saying that the arrest warrant is not yet confirmed? And also, sir, have you heard from Senator Bato? Would surrender be in the works at the moment, sir? Yeah, we have not seen nor received any copy of this ICC warrant of arrest. We are just reacting to what we heard over the weekend and what has been circulating. Siyempre, yung may hawak ng DOJ, si Ombudsman Bonjing, di ba? Sinabi niya, siya yung nagpauna. Siya rin yung nagsabi noon na Interpol ang kukuha kay Pangulong Duterte. Matagal niya sinasabi yun, Interpol. Nagkatotoo nga. Di ba mga kareaksyon ngayon? Si Bato, ayan yan. Yan ang mangyayari. Online. As to the senators, to the good senator reaching out to us, also we have not received any. Nor I don't think he will be making such a representation considering na wala pa. There's nothing to speak of. No ICC warrant. Palagay ko mga kareaksyon dito na magkakaalaman. Ako sa Pangulong Duterte, nagtimpi ang taong bayan. Nagtimpi tayo dahil ayaw natin bumagsak ang martial law. Nagtimpi ang sambayan ng Pilipino sa nangyari sa Pangulong Duterte. Dahil pinoprotektahan natin ang kapayapaan. Dahil alam naman natin ang kayang gawin ng mga Marcoses. Kaya nilang gawin lahat para hindi lang umalis sa kapangyarihan ng mga yan. Kaya po nilang gawin lahat sa mga Pilipino. Wala silang pakialam sa mga mahihirap. Wala nga silang pakialam sa Cebu ng kamatayang libu-libu dyan mga kareaksyon. Yung mga nabaon sa lupa, malay pa natin kung ilan yung namatay dyan. Pero mga kareaksyon, itong mga Marcoses na ito, wala po silang pakialam sa mga Pilipino. Gagawin nila lahat para hindi umalis sa kapangyarihan, manatili sa kapangyarihan, at magnakaw na magnakaw. Di ba? Tuloy po natin. Sir, Adrian Ayalin po, ABS-CBN. Sir, what's keeping the government from choosing yung surrender na option considering yun po yung ginawa last time? Bakit hindi po uulitin yung ginawa last time kay former President Duterte? Kasi illegal. Illegal ang ginawa nila. Kaya hindi nila pwedeng ulitin yung ginawa nila sa Pangulong Duterte kay Bato de la Rosa. Hindi niya masagot-sagot kasi nga illegal. The government, we are just one piece of the entire
structure of government. So a lot of considerations would have to be taken. We are also mindful of the fact that there are still pending petitions before the Supreme Court. So as a matter of practicality and yung propriety, we may have to wait for the Supreme Court to decide on the issue because our position is that is the one being questioned by the camp of the former president. So, yun, madaming mga kailangan timbangin, maraming kailangan na tingnan na aspeto from different angles. No? Yeah. But sir, theoretically, if you are going to differentiate the two, yung surrender and yung extradition, ano po yung mas madali and mas practical na gagawin ng government if and when na meron na pong arrest warrant? Theoretically speaking, the faster approach would be surrender because if we go through the extradition route,